Bakit ako Kristiyano? Pag-usapan po natin yan dito sa devotion natin ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna yung mga members natin dito sa mga exclusive content po natin, yung mga mahilig talagang mag-aral ng Bible. So, sila Elder Samson, Giovanni Pagaran, and Ray Gutierrez. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. Binabati ko rin po ng happy birthday si Ate Mary Grace Mabanes and Sister Mucha Recalde. No, yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po ito sa prophecy. Kasi letter P po tayo, talagang puro prophecy eh. Bakit ka Kristiyano? Bakit ako Kristiyano? Ako po personally, kaya ako Kristiyano kasi convinced ako. Convinced ako ng Biblia. Convinced ako na yung tinuturo ng Biblia patungkol kay Jesus Christ, totoo. At yung nagpapatunay, pinaka-convincing power ng Bible ay prophecy. May propesya. So, from the first pages of Genesis to the last chapter of Revelation, so from Genesis to Revelation, isang buong storya po yan. The Bible tells us one unified story. Creation, fall, redemption, and completion. So, simple lang naman po yun, no? Creation, lumikha ang Diyos ng napakagandang mundo. Ang ganda ng plano niya sa mga tao, pero yung mga tao nagrebelde. Yun yung fall. Pero hindi tayo sinukuan ng Diyos, pinagmalasakitan tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, at dahil doon, nagkaroon siya ng mga pangako sa atin. So, from fall, merong promise of redemption. Yung pagtutubos sa atin, ipapanumbalik tayo doon sa original design ng Diyos sa atin, sa original, yung creation. So, kailan matatapos yung proyekto na yun? In the future, meron pong completion ng project ng Diyos. So, yun po yung story ng Bible, creation, fall, redemption, and completion, confirmed by the prophecies that have already come true. The flow of the Bible started from the creation of the world, the entrance of sin, the coming of Redeemer, and the victory of His kingdom. Each fulfilled prophecy strengthens our confidence that Scripture is not human invention, but the very Word of God. Kaya po convinced po ako na yung Biblia, hindi po ito inimbento ng mga tao. Parang nagsulat lang sila, tapos nag-imbento lang sila. Kasi isipin nyo, merong 40 different authors, around 40, na nabuhay sa magkakaibang panahon. Pero lahat ng sinulat nila, unified. Magkakaibang kultura, magkakaibang environment, pero lahat ng sinulat nila guided by the Holy Spirit, kaya isang unified, isang buong storya siya. So, sabi dito sa puntos natin, sa concept natin, each fulfilled prophecy strengthens our confidence that Scripture is not a human invention but the very Word of God. What He promised in the past has come to pass. Kung ano yung mga pinangako ng Diyos in the past, nangyari nga, natupad nga. And what He promises for the future, yung mga pangako niya sa hinaharap natin, kagaya ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, paglaganap ng ebanghelyo sa mundo, yung mga bansa sa mundo, they will bow down to Jesus Christ. Yan po yung mga propesya sa Old Testament pa lang. Yan po ay magkakaroon ng kaganapan. What He promises for the future will surely happen. Sabi po dito sa Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. Remember the former things, those of long ago. Si God, challenge niya yung mga yung kanyang bayan. Kasi nga, idolatrous talaga yung Israel. Samba ng samba kung kanin-kanino mga Diyos na sinasamba ng mga ibang bansa. Lagi silang gumagaya sa ibang bansa. Ngayon, si God dito, challenge niya ngayon yung mga Diyos. Sa Isaiah po yan, maraming mga verses sa Isaiah na sinasabi ng Diyos. Tignan mo yung mga Diyos niyo, wala namang silbi, hindi na makapagsalita, hindi naman nila alam yung past, present, future. Ako alam ko. Kaya nga, binibigay ko sa inyo yung prophecy para pag nangyari, makikita nyo talaga na totoo yung lahat ng sinasabi ko. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. Wala nang ibang Diyos. Ako lang yun, sabi ng Diyos. I am God and there's none like me. I make known the end from the beginning. Yung dulo ng ipinapahayag ko na. Yung mangyayari sa hinaharap, sinasabi ko na sa inyo. From ancient times, what is still to come? I say my purpose will stand. At sinasabi ng Diyos, pinapaalam ko na sa inyo kung anong mangyari sa hinaharap because I control the future. My purpose will stand and I will do all that I please. At gagawin ko lahat ng gusto ko. Control ko yung history, I will do
whatever I please. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Now, ito po yung ilan sa mga puntos natin. Number 1, the Bible is proven by fulfilled prophecies. Yung Biblia po, kahit sa Old Testament pa lang, nagpapadala yung Diyos ng mga propeta. Tapos sasabihin ng mga propeta kung anong mangyayari sa hinaharap. At lahat po yun natutupad. The Bible is proven by fulfilled prophecies. Napakarami po yan. Magbasa lang kayo ng Bible, may encourage kayo. Kaya po ako, nung nag-struggle ako sa pananampalataya ko, bumalik lang ako sa prophecies, bumalik lang ako sa Bible. At pag binabasa ko yung Bible, sabi ko, imposibleng walang Diyos. Imposibleng walang may control ng history. Habang binabasa ko yung Bible, sabi ko, hindi pwedeng maniwala lang ako sa material world at walang spiritual world. Walang spirit, walang God. Kung lahat ng mga prophecy na ito natutupad. Point number 2, ito po yung pinaka-importanting prophecy sa lahat. The center of all prophecies is Jesus. Yung sentro ng lahat ng mga propesiya, in fact, yung buong Old Testament, patungkol po yan sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 24, and beginning with Moses and all the prophets, simula kay Moses at lahat ng mga propeta sa Old Testament, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Basically, nung nag-interpret si Jesus, sabi niya, alam niyo, lahat ng mga sinasabi ng mga propeta, patungkol yan sa akin eh. Natutupad nga yan sa akin. Actually, pag binasa mo lahat ng symbolism sa Bible, wag mo na yung mga prophecy. Masyadong solid yung argument dun eh. Kahit yung mga symbolism lang, yung mga inaalay sa Old Testament, yung templo, yung priest. Pag sinabing alay, napakaraming mga alay, iba't ibang hayop, iba't ibang mga may grain offering, merong sin offering, meron pang wave offering, peace offering, napakaraming klase ng mga offerings. Lahat ng yun patungkol yun kay Jesus. Lahat ng mga istorya ng mga kagaya ng istorya ni David, istorya ni Samson, istorya ni Jonah, lahat ng yun, symbolism yun ng parating na Messiah. Istorya ni Abraham, Isaac, Jacob, Adan, Noah, at lahat ng mga istorya ng mga main character sa Bible, kagaya nila Joseph, patungkol yun lahat sa coming, sa parating na Messiah. Kaya sabi ni Jesus Christ, from the beginning to end ng Old Testament, it's all about me. Luke 24:44, he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Pati yung mula sa kapanganakan ni Jesus Christ, actually, hindi pa siya pinapanganak. Nakaprophesy na yon. Kapanganakan ni Jesus Christ hanggang sa paglaki niya, hanggang sa ministeryo niya, hanggang sa kamatayan niya sa krus, hanggang sa resurrection, hanggang sa pag-akyat niya sa langit, hanggang sa pag-upo niya sa kanyang trono, lahat ng yun nakaprophesy sa Old Testament. So the center of all prophecies is Jesus. Imposibleng walang Diyos. Kung babasahin mo yung Biblia, imposibleng hindi ka maniwala na merong Diyos, na may control ng history. Kaya ako, alam ko sa sarili ko, Kristiyano ako kasi mananampalataya ako ni Kristo, kasi si Kristo ay totoo, kasi yung Biblia totoo. Confident po ako dyan. Kung pinatunayan ng Panginoon Jesucristo at ng New Testament na yung Old Testament ay totoo, at ang Old Testament ay New Testament ay magkarugtong, at unified sila, at lahat ng mga sinasabi nila naganap sa katawan ng Panginoon Jesucristo, nangangahulugan lang na kung anong sasabihin ng Biblia na mangyayari sa hinaharap ay totoo din. Kaya, point number 3, the future is sealed in the pages of the Bible. Gusto mo bang malaman kung ano yung future? Basahin mo yung Biblia. Ako po, naging interesado ako sa prophecy, so talagang, pag tinanong mo ako sa prophecy, marami talaga akong makakwento, no? Maraming mga passages sa Bible na sobrang na-amaze ako patungkol sa prophecy. Especially what will happen in the future. Kaso nga lang, ang problema, yung mga prophecy sa Biblia na para bang yun may mga kapighatian, mali-mali yung interpretation natin. Kaya, ayun, ginagawa natin ilang mga videos natin para maitama yung interpretation. At makita natin na pag nag-zoom out ka, kaya nga to eagle eh. Eagle yung nakalagay dito kasi gusto ko kayong imbitahin
na mag-zoom out tayo kaysa doon sa ma-stranded tayo sa maliliit na mga verses sa Bible kasi na hindi natin maintindihan. Usually, no? Mag-zoom out tayo, tingnan natin kabuuan ng Bible. Creation, fall, redemption. Nasa process na tayo ng redemption. Anong dulo niyan? Completion. Ibig sabihin, nasa process na tayo from the first coming of Jesus to the second coming of Jesus Christ. Nasa process tayo ng transformation. Kaya makikita natin talaga sa mundo, transformation. Kung paano tayo natatransform from one degree of glory to another, ganun din po matatransform yung ating mundo. Through the power of the Holy Spirit. Kasi po yung church, empowered by the Spirit. Application number 1. Paano natin to apply sa ating mga buhay? Number 1, stand firm on the truth of the Bible. Tumindig po tayo sa katotohanan ng Biblia. Stand firm. Matibay, unshakable, na tumindig tayo sa Biblia. Kapag ikaw nagbabasa ka ng Biblia, pinapanampalatayan mo kung ano sinasabi ng Biblia, you're on the right track. Kahit di mo pa mabasa yung ibang mga libro, mga documents ng ibang mga religious groups, sapat na nakita mo na sa Biblia mayroong prophecy and fulfillment. May propesiya, may kaganapan, totoo yung Biblia. Tayo po ay tumindig sa katotohanan na yan. Pangalawa po, seek to know Christ as you study the Bible. Sabi nga ni Jesus, all of the scripture is all about me. From Genesis to Malachi, from Matthew to Revelation. Lahat ito patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya po pag nagbabasa tayo ng Bible, kinikilala natin sino ba si Jesus. And the more you know Jesus, the more you will understand your purpose here on earth. Kapag maayos yung Christology mo, ibig sabihin yung study of Christ, pag maayos yung Christology mo, maayos yung missiology mo, yung mission mo dito sa mundo. Hindi mo maiintindihan ba't ka nag-exist pag hindi mo nanawaan sino si Jesus. Why? Because Jesus is inviting you to join His growing kingdom. He's inviting you to be part of His army. Si Jesus Christ, nagsimula siya ng kilusan, movement, 2,000 years ago. And it's still moving until now. What's the purpose of that movement? Yung mundo gusto ng Diyos na punuin ng mga taong sumasamba at dumadakila kay Yahweh. Yan po yung vision ng Old Testament at New Testament. So that in all things, God may be glorified. Pangatlo po, share our present and future hope in Christ. Ibahagi po natin yung present hope natin kay Kristo, pati yung future hope natin. Minsan kasi ang isip natin, Jesus is just for heaven, no? Pag namatay ka, then that's for Jesus. Pero yung mundo na to, parang hindi natin nakikita na the world is also being redeemed. May ginagawa ang Diyos right now. Ang Diyos hindi pang future lang. Tapos yung mundo pasama ng pasama and we can't do anything about it. Mga kapatid, we are in the process of transformation. Jesus started it, Jesus is continuing it, and Jesus will finish it. That is the teachings of the Bible. Saan ko nakuha yun? Prophecy. Of the increase of His government and peace, there shall be no end. Kailan po nag-start yon? Isaiah chapter 9 verse 6, kapanganakan ni Jesus. Verse 7, it's a continuing process of the increase of the government and peace of the Lord Jesus Christ. So share our present and future hope in Christ. Mga kapatid, maging agile tayo. Zoom out. Let's look at the overview of the Bible from creation, fall, redemption, and completion. From Genesis to Revelation. Pag nakita natin kung paano yung prophecy natutupad, maging confident tayo sa future. Kahit pa nakikita natin yung bansa ang gulo-gulo, nakikita natin yung mga nations, mga ethnic groups, maraming nagre-rebelde sa Diyos. Don't worry. According to the prophecy of the Scripture, they will bow down to Jesus Christ. Kaya mga kapatid, nasa early church pa lang tayo. Nagsisimula pa lang yung laban. Para po sa ating discussion, how does the fulfillment of God's promises in the past give you confidence about His promises for the future? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po yung manalangin. Almighty God, thank you for revealing your plan from the beginning of time. Creation, the fall, redemption, and the ultimate fulfillment. I praise you for the prophecies that have already come true.
proving that your word is sure and unshakable. When the world questions the truth of Scripture, remind me of your faithfulness in every detail you have spoken. Help me to live in full confidence that what you promise for the future will come to pass. Strengthen my heart to proclaim the gospel, knowing it is the center of your redemptive plan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa Tres Marias na partner po natin sa ating devotion ngayon. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.